Puwede po ba natin, Professor, lang klaruhin nga para yung distinction nitong dalawang senaryong ito. Doon sa pagpili ng Senate President, absolute majority, 13. Pero dito po sa kaso nga po ng Avellino versus Cuenco, may tinagurian po ang mga maestrado na constitutional majority of the Senate. Opo. Yes? Tama po yun. Yes, So, okay. balikan po natin yung Avellino versus Cuenco. No? So, pareho lang po ang wording yan. I think nung text nung 1935 at nung 1987 Constitution, no? Yung majority of each house. So, kahit pa paano doon, nakakita ka na ng kaunting parang softening ng requirement na 24 talaga dapat. But pangalawa, na yung importante kasi doon ay sa facts ng Avellino, mayroon isang senador na abroad. No? May isang senador na nasa ospital. Hindi ko alam kung hindi ho siya capable talaga na makapunta or nasa ospital lamang po siya. But yung senador po na abroad, in-exclude po siya sa number. Bakit po? Kasi kung sakaling kulang ang quorum, hindi naman po kakayanin or legal impossibility for that matter na yung Senate Sergeant at Arms, batay doon sa provision na pinag-uusapan natin, ay pupunta bigla sa Estados Unidos at aarestuhin yung senador na iyon or yung kung nasaan man siya sa abroad. At kaya po ganoon kasi, ang mga otoridad po natin sa Pilipinas may kapangyarihan lamang po sa teritoryo ng Pilipinas. Opo. Kaya nga hindi pwede pumunta ang PNP at mag-aresto abroad. So ganoon din po sa Senado. Yung senator po na nasa ospital, no, yun po, sinama po siya sa quorum. Kasi technically, nasa Pilipinas siya, kung pipilitin at babrasuhin, pwede siya hilahin talaga doon sa Senado. So mukhang yun yung naging pagbibilang sa Avellino versus Cuenco. Ayun. Opo. So in this particular scenario now, attorney, meron tayong dalawang senador na nasa Pilipinas. Yung isa, nakakulong sa jail dahil sa kasong plunder. Yung isa, ang presumption, nasa Pilipinas pa pero hindi po mahagilap at umatid nung una pero ngayon nga po ay allegedly tumakas. Kapag ganon na yung dalawa ay hindi po obviously makaka-attend sa sesyon, ang turing ba ngayon sa bilangan nga talaga ay 22 ba ang sinasabing constitutional majority? What do you think? Ang constitutional majority po ay 12 dahil doon. No? Ibig sabihin po, 22 po yung denominator natin, bale. Opo. So mukhang ganun nga po, sir. No? Actually, pag tinignan natin yung kaso ng Avellino, and batay na rin to sa mga discussion kagabi, marami kasi nagsasabi na hindi ba naman pwede i-apply yan. No? I think si Senator Pia yung isa sa nag-statement dahil iba yung facts niya. Actually, pag tinitingnan po natin kasi itong concept nung kung ano yung nangyari before, i-apply din natin. Yung president nga na tinatawag natin, yung purpose po talaga niyan ay para consistent yung batas. At hindi po parang kung sino lang ang may kapangyarihan, siya ang nagde-determine kung paano natin siya uunawain. And I think ang way po to do that is i-extract po yung principle. Ano po ba yung prinsipyo nung na-involved sa Avellino? Parang just to use a crude analogy, no? Pag nagsabi yung korte na ang pagsapilit ang pagbubukas ng pulang sasakyan ay part na ng papakita na ng pagnanakaw, hindi naman siguro mag-iiba yung ruling ng court kung dilaw yung sasakyan, di ba? So parang ganito din yung tinitingnan natin na mukhang ang final analysis is si Senator Bato, bagaman may nagsasabi na sa Pilipinas siya, hindi talaga natin alam kung nasaan siya. And in any event, hindi siya kaya hanapin nung Senate Sergeant at Arms. Tapos si Senator Jinggoy naman, dahil under detention na siya sa judiciary, na sa ibang sangay na siya ng pamahalaan, hindi naman pwede ipag-utos ng Senado. Yung judiciary na pilitin siya pumunta. Yung isa pa hong mabilis lang na president na tinitignan nila ay yung nangyari nga noong 2015 na I think 4 na senador yung out of the country, 3 senador naman yung nasa kulungan. So ang sabi ko ng Senado doon, 17 lang yung denominator natin. And therefore, sapat na yung 12 para magsimula ng session. Opo. In other words, attorney, para mas klaro, una, yung pong mga nagke-question na iba yung saligang batas noon sa saligang batas ngayon, pag binasa niyo po sila parehong-pareho po yung wordings nito. The same lang, yung same. So wala kang question diyan, Yung pinagbabasihan po ng desisyon ng Supreme Court noon ay pareho lang po actually sa mga salita at teksto ng saligang batas ngayon. Pangalawa, ito pong binabanggit po ni attorney na maaring iba yung pong mga sinasabing sirkumstansya noon
pero po yung pong legal principle pareho lang. Tama po, attorney? Pareho po yung principle. Yon, okay. Malalim po yung ano ng korte doon na hindi naman natin nire-require yung saligang batas natin na parang mapawalang visa effectively dahil yung Senado lang ay hindi makapagbuo ng number na hindi naman kaya nila mapilit dahil nga may at least in that case no, isang senador na nasa labas ng Pilipinas. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.